tinutulungan nila si Pablo. And kung babasahin natin yung Philippians chapter 1, verses 3 to 5, sabi ni Pablo, nagpapasalamat daw siya sa Diyos every time na naalala niya ang Philippians church. Sabi dito, nagkakaroon siya ng matinding kagalakan kapag naalala niya yung mga tao na yun. Dahil etong Philippians church, tinuturing niya na they are partner in the gospel. Meron silang partnership in the gospel. Hindi man yung Philippian church yung nagbabahagi, but through their help, parang sila rin ay natutulungan na ibahagi ang salita ng Panginoon. So ano yung gusto kong i-share this afternoon? Since ang portion ng worship natin ngayon is about giving, alam niyo ba na dapat ibahagi ang salita ng Panginoon? Aware ba kayo na bilang mga Kristyano na ang ating ultimate goal is to share the gospel? Makilala ng bawat tao ang Panginoong Jesucristo. Kaya since nasa portion tayo ng worship natin sa giving, yung purpose ng giving natin is to expand yung salita ng Panginoong Jesus. Ginagamit yan para matugunan yung pangangailangan ng iglesia. Nung sa gayon, tayong mga nagbibigay, we are partner din dun sa mga taong ginagamit ng Panginoon upang ibahagi ang salita ng Panginoong Diyos. Naunawaan ko. So, one of the comment ni Pablo doon sa Church of Philippians, yung pagiging partner nila in sa ministry. So, ganun din natin. Although, sa mata natin, short, mababa lang yan. Pero alam niyo ba, malaking tulong yan para po sa pagbabahagi ng salita ng Panginoong Diyos. Hindi man ikaw yung nag-share, but sa pamamagitan ng pagbibigay natin na ibabahagi natin ang salita ng Panginoon. Now, the question sa atin, do you want to be part of God's mission? Gusto ba nating makibahagi sa mission ng Panginoon? It can be financial, it can be ikaw mismo, yung skills mo, yung time mo, yung kung ano pang meron ka, maaari natin yung gamitin para sa ikalalawak ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Sige, as we give, let us thank God sa lahat ng provision niya sa atin pong mga buhay. Sige po, let's pray. Lord, maraming salamat po sa hapon na ito. We thank you, Lord God, sa patuloy mong pagsusustain sa bawat isa. Maraming salamat, Lord God, that we are able na maging part, Panginoon, ng inyong pong mission. Maraming salamat, Panginoon, for giving us a heart, Panginoon, na handa pong magbigay, Panginoon, para po sa inyong gawain. Lord, sa hapon na ito, Panginoon, dalangin po namin, Lord, na patuloy niyo po kaming pagpalain, patuloy niyo pong i-bestow, Lord God, yung inyong favor sa bawat isa, Panginoon, at tunay na gamitin mo, Lord, yung aming mga ikaw po, Panginoon, para po sa inyo lamang kaharian. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya mo sa buhay namin, sa patuloy mong katapatan, maging sa kaligtasan na meron kami, Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami sa inyo. Lord, ibinabalik po namin sa inyo kung ano lang po yung nararapat sa inyo, Panginoon. Nawa, Lord, magbigay po ng kagalakan nito sa inyo pong puso. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen.
Sige, tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa akong ito. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay maging bahagi ng expansion ng kingdom mo dito sa lupa. Patuloy pong gamitin itong mga pagpapalang ito para sa ikatataguyod ng iglesia mo, para sa gawain mo, para lamang sa kalulagyan mo. Sa aming mga puso na nagbigay, Panginoon, patuloy namin dalangin na ito ay aming maging part ng aming buhay mo. At sa mga hindi po, Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon, at sa mga susunod na araw, Panginoon, matuto kami magbigay, hindi lang sa gawain mo, kundi maging sa ibang tao. Maraming salamat po sa pag-aaral po namin ngayong hapon. Binubuksan po namin aming puso't isipan sa iyong salita. Natutuan namin, Panginoon, na kami ay matuto, Lord God, at umuwi, Panginoon, na natutunan. Maraming salamat po sa gagawin mo sa araw na ito. Panginoon sa magdala sa Panginoon Jesus. Amen. Magandang hapon sa ating lahat, guys. Excited na ba kayo bukas? Bakit? Ayaw nyo? Huwag na tayo mag-aral. Pwede naman yun. Ha? Alas 4? Ito lang yun. Ito lang yun. Hanggat may pagkakataon kayo mag-aral kayo. Kasi pag nagtrabaho na kayo, hahanapin nyo na yan. Sasabihin nyo sana nag-aaral na lang ako. So ngayong buwan ng June at saka July, meron tayong bagong sermon series na pag-aaralan. At yung series natin is Jesus is Better. Although hindi lang better si Jesus, He is the best. Pero Jesus is better than kasi yan. Kaya ganyan. So tayo ay nabubuhay ngayon sa generation na constantly craving for attention, validation. Nabubuhay tayo sa sa generation natin ngayon na lagi tayo naghahanap ng something more. No? Para bang hindi tayo kailanman nakukontento. Hindi sapat yung likes, no? Hindi sapat yung followers, hindi sapat yung mga achievements natin, success, maging yung recognition, hindi sapat sa atin. Kaya ang mga tao ngayon, lagi silang naghahabol. Lagi silang nag-i-scroll, lagi silang nagko-compare sa ibang tao. Iko-compare ba kayo? Lagi nilang mas gusto na umangat sila kaysa sa iba. No? Kasi ang iniisip natin, doon tayo magiging fulfilled, doon magiging masaya ang buhay natin. Pero sabi dito, ang totoo, habang mas marami tayong nakukuha, ano sabi dyan? Mas lalo rin tayo nagiging empty. Pag mas marami tayong nakukuha, mas lalo lang tayo nagiging empty. Ang problema po sa atin ngayon, mas minamahal natin yung mga maling bagay. Paano ko sinabing maling bagay? Mas mahal natin yung mga bagay na pansamantala lang. No? Not knowing na merong isang bagay na magbibigay sa atin ng totoong satisfaction, kasiyahan, kapayapaan, at walang hanggang kapanatagan sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Kristo. Kapag hindi natin nakikita ang sapat si Jesus Christ sa buhay natin, lahat ng ibang bagay sa mundo nagiging substitute. Yung success, yung relationship, yung approval, achievements, maging yung mga dreams natin, pinapalitan niya yung Panginoon sa puso natin. At iniisip natin na roon yung tunay na kaligayahan. Kaya mahalaga pag-aralan natin itong series na to. Yung key verse natin sa Philippians chapter 3 verse 8, sabi diyan, sabi ni Pablo, sa katunayan, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay dahil sa nakakahigit na halaga ng pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. So si Pablo, kung hindi niyo nakikilala si Pablo, isa siya sa mga apostol ng Panginoong Kristo. Nung nakilala niya si Jesus, nagbago ang lahat sa kanyang buhay. Marami siyang pinagmamalaki dati. Marami siyang achievements. Pero nung makilala niya ang Panginoong Kristo, tinuring niya daw yung walang halaga. Walang kapuluhan. Bakit? Dahil mas nakita niya yung mas higit pa, mas mahalaga, at mas may makabuluhan. So ang punto ng series ngayon na pag-aaralan natin, ito. Kapag tunay mong nakilala at nakita si Jesus kung sino siya, magbabago ang tingin mo sa lahat ng mga bagay. Mag-iiba yung priorities mo, mag-iiba yung desires mo, magbabago, at mapupunta ka sa tamang direksyon ng buhay. So yan yung ating aim ngayong June at July sa ating pag-aaral. So ang title ng topic natin ngayong hapon is Jesus is Better Than.
Success. Pamilya naman kayo sa word na success. No? Hindi ko na tatagalogin yan. Success. Jesus is better than success. May pagbukas kayo sa akin sa Philippos chapter 3 verse 4 to 8. Hindi ko sinulat dyan para magbasa talaga tayo. Hindi walang dalang Bible. Okay, babasahin ko na lang sa inyo next week ha. Dala kayo ng Bible. Kasi mamaya, binabasa ko pala sa inyo dito, iba na. Nakikinig lang kayo, hindi nyo binabasa. Wala na, naligaw na kayo. Verse 4 to 8 ng Philippians chapter 3, basahin ko. Ang totoo, ako'y may sapat ng dahilan upang panghawakan ng mga pisikal na bagay. Kung iniisip ni naman na siya ay may katwilang umasa sa ganitong mga bagay, lalo na ako. Ako'y tinuli sa ikawalong araw mula nang ako'y isilang. Ako'y isang tunay na Israelita buo sa angkat ni Benjamin at totoong Hebreo. Kung pagsunod naman sa kutusan ng pag-uusapan, ako'y isang Pariseo. So si Pablo dito pinagmamalaki niya yung kanyang pinagmulan. Verse 6, kung ang pagiging masugid sa kutusan, inuusig kong iglesia. Kung sa pagiging matuwid naman ayon sa kutusan, walang maisusumbat sa akin. Verse 7, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagan ko noon ay tinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Verse 8, oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinagpalagay kong walang kabuluhan at tinuring kong basura, bakang tanto lamang si Kristo. Kaya niyo bang sabihin yan? Turing kong lahat ng bagay na walang kabuluhan at basura, makamtan ko lamang ang Panginoon sa Kristo. So sa generation natin ngayon, ang basihan ng success ay una yung grades. No? Maraming basihan ng success natin sa buhay natin ngayon. Una yung grades. Pag maganda yung grades mo, pagkaramdam mo, o tingin sa'yo ng mga tao, sumakses ka na. Tama? No, maganda na yung buhay mo. O kaya pwedeng ipatarpulin na yung mukha mo, tapos ilalagay sa tapat ng gate nyo. No, pag maganda yung napag-aralan. Pangalawa, achievements. Isa sa sukatan ng buhay ngayon ng mga tao yung achievements. Pag marami kang narating, nakapunta ka sa iba't ibang bansa, tingin sa'yo ng tao, success ka na sa buhay. Pero yun pa talaga ang sukatan ng success sa totoong buhay. Trophies, meron ba dito may mga trophy sa buhay? Sa medal lang. Trophy, wala ba? Yung best in ano? Best in the best? Wala kang mga trophy? Ano? Pero may trophy ka. Anong trophy mo? Oh, yun. Sa iba, yun yung ano nila, yun yung kanilang basihan, sukatan ng success. Pagka marami kang trophy sa bahay. So yung mga walang trophy, mga walang bitaw. Sa kanila nung naman. Sa iba naman, likes and followers. No? Pag marami kang likes, marami kang followers sa TikTok, Instagram, Facebook, ano ka na, sikat ka na, success ka na, no? Yung iba sa rank sa ML, ayan na. Pag mataas ang iyong rank, no? Huwag na kayo magturo, no? May parehas naman kayo dyan. So, sabi naman sa iba, pag maganda yung performance mo sa buhay, ikaw ay successful na. Pero kapag ka hindi, kulang ka. Pero may isang tanong na gusto kong sagutin natin. Ito yung tanong. Paano kung ma-achieve mo lahat ng success sa mundo? Makamtan mo lahat, may trophy ka, may achievements ka, tapos yung grades mo. Kasi lahat ng sa pananaw ng mundo, nakamtan mo lahat ng yun. Meron ka lahat ng yun, pero wala si Kristo sa buhay mo. Okay lang sa iyo. Paano kung ma-achieve mo lahat ng success sa mundo, pero wala naman si Kristo? So si Apostol Pablo, merong sagot dyan. Meron tayong 3 point na titingnan ngayong hapon. Una, pabasa ko sabay-sabay. 1, 2, 3. Ang success ay hindi kayang magligtas sa'yo. Ang success ay hindi kayang magligtas sa iyo. So, ang tinuturing po dyan yung kaligtasan natin sa susunod na buhay, no? Sa after nating mawala sa mundo. So, ang success hindi siya kayang iligtas ang ating mga buhay. Base dun sa binasa natin kanina, si Pablo, pagka-credential yung pag-uusapan, panalo na to si Pablo. Sabi niya nga, di ba, walang may susumbat sa akin. Pagdating sa kautusan, magaling ako dyan. Honor ako dyan. So, meron siyang relihiyosong background. Siya ay masigasig sa kanyang pananampalataya. Disiplinado din siya sa kanyang pamumuhay at respetado siya sa kanilang lipunan.
Siya ay tinuruan under siya ng training ni Gamaliel, isa sa mga patikan, malalakas talaga, mga top global na na pariseyo noon sa panahon nila. So isa yun sa nag-train kay Pablo, kaya siya ay ganun. So kung sa panahon natin ngayon si Pablo para siyang top student, may pinakamatalino, valedictorian. Para siyang ganun. Model citizen din siya at religious leader at high achiever. So lahat tayo, ganun yung gusto natin, no? Minsan ganun, nangangarap tayo na maging model citizen tayo, maging top student tayo, maging high achiever tayo. Lahat tayo nangangarap yun, pero hindi talaga natin kaya. Si Pablo lahat yun na-achieve niya, pero ano yung realization niya? Sabi niya sa verse na binasa natin, lahat ng yun, hindi sapat para iligtas ako. Ibig sabihin, hindi lahat ng kanyang narating ay may pakinabang sa kanyang buhay. Ang katotohanan mga kabataan, ang success, yung success o yung tagumpay sa buhay, nakakapag-impress talaga yan ng tao. May mga tao talagang mamangha sa'yo pagka marami kang achievement. Pero tandaan natin, hindi nito kayang iligtas ang ating kaluluwa. Ano pong mas mahalaga sa inyo mga kabataan? Yung mapansin kayo ng mga tao sa paligid nyo, yung ma-recognize kayo, makilala kayo, o yung patutunguhan nyo pagtapos ng buhay nyo dito? Payag ka, sikat ka, pero impyerno ka naman. Payag ka, kilala ka ng mundo, pero hindi ka kilala ng Panginoon. Marami tayong nakilalang mga sikat na tao noon. Sikat na tao kahapon, mga malalakas, ng sikat. Pero nangamatay na sila ngayon. Nakakalungkot po yung ganung buhay, very tragic yun. Naging sikat sila, no? Nakilala sila ng mundo, pero nawala naman agad sila sa mundo. So mga kabataan, ang paalala sa atin ng salita ng Diyos, mas pahalagahan natin yung buhay natin. Tiyakin natin may kaligtasan tayong tinanggap sa Panginoon. At tanggapin natin yung katotohanan na hindi tayong lahat ay bida sa kwento. Hindi tayo lahat ay achiever. May mga pinili lang po para doon. No? So pwede kang maging honor student pero hindi mo kilala si Kristo. Nakakalungkot yun. Pwede kang maging pinakamabait na anak pero wala kang relasyon sa Diyos. Wala pa rin. Pwede kang maging successful, mayaman ka. Anak ka ni Henry C. Pero spiritual loss ka. Diba? Ayaw nyo? Gusto nyo? Ano, tara? Pwede namang maging sikat ka. Makilala ka top global sa inyong lugar. Pero hanggang kailan? At sinong may pake? Wala namang may pake, no? Hindi. Ano lang naman yun. So again, mga kabataan, hindi masama na maging sikat. Kung balang araw magiging sikat kayo, diba? God willing, no? Hindi masama na makilala ka ng mundo. May mga taong pinili at nilagay ang Diyos para mananasin mga bagay na yun. Pero nagiging mali ang kasikatan, ang katanyagan, pag yun na yung mas pinapahalagahan mo. Pag doon na umiikot yung mundo mo. Pag kaya mo nang ipagpalit yung buhay mo para sa kasikatan mo. Kilala niyo si Michael Jackson? Lahat naman tayo kilala si Michael Jackson. Siya yung king of pop. At alam niyo ba kung bakit siya namatay? Alam niyo yung cause ng kanyang kamatayan? Yung pag-abuse niya dun sa gamot na kanyang tinitake para siya ay pumuti, gumanda yung kanyang kutis para maging presentable siya sa paningin ng mga tao. Yun lang naman yun. Kasi nagkaroon siya ng tour, yung last tour niya is yung This Is It, no? Yung This Is It. At world tour yun, pupunta sa iba't ibang lugar. Kaya lang may edad na si Michael Jackson. Pero gusto niya pa rin makamit yun bilang kanyang parangalan sa sarili niya. Kaya lang, hindi nakinaya ng kanyang katawan. Kaya binawian siya ng buhay. So, ang pagiging success mga kabataan, hindi siya masama. Pero hindi mo siya dapat ginugol. Hindi mo siya dapat priority. Ano sabi sa atin ng salita ng Diyos? Mateo 6:33, sino nakakaalam? Mateo 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Higit nating unahin, hanapin yung kaharian ng Diyos kaysa sa mga bagay ng mundo. Kasi ang kaligtaang success, hindi nito kaya tayong iligtas. Pangalawang point, ang mga tagumpay sa mundo ay lumilipas din. Naniniwala ba kayo dyan? Philippians chapter 3 verse 7, sabi ni Pablo doon, itinuturing ko ang mga bagay na yun ay pagkawala. So
So, ibig sabihin, lahat ng na-achieve ni Pablo, yung mga dati niyang pinagmamalaki, biglang nagbago, nawala ng halaga nang makilala niya ang Panginoong Kristo. Ang mundo, pinapahalagan yung grades, trophies, award, reputation, at saka career goals, at marami pang bagay. Pero lahat ng yun, lahat ng bagay yun sa mundo, kahit gaano yun kaganda pag tinignan natin, aminin natin ang katotohanan, pansamantala lang yan. Marami kang ang medal, naka-display sa bahay nyo. Dami kang medal, dami kang award, naka-skill, ano tawag doon? Yung nilalagyan ng diploma. Ganun, naka-frame pa, no? Yung mga achievements mo. Then, nasunugan kayo. Hindi, wala din, ano? Lahat kasi yun, pansamantala lang. Totoo yun sa mundo natin. Nalilimutan lahat ng achievements. Pag lumipas ang panahon, nagbabago ang standard ng mundo. Yung dating best, nagiging basic na lang siya. Kumbaga yung dating hindi ma-achieve ng marami, na-achieve na ngayon ng mga tao. Bumababa yung standard ng success sa mundo. Kumukupas yung recognition. Yung mga pinalakpakan noon, ngayon, iba na, no? Patay na yung iba hindi nakilala. Yung iba nasa spotlight noon, ngayon, wala na, palaboy-laboy na lang. So, lumilipas ang season ng fame at attention. May mga taong nag-iisip na successful yan sa buhay niya, pero darating po ang araw na hindi na siya pag-uusapan. Hindi dahil wala na siyang halaga, kundi dahil ang mundo ay laging may bagong pinapalit. Nandiyan ba? Next mga question. Yeah. Ano yung next dyan? Yeah. Ang mundo ay laging may bagong pinapalit. May bago siyang pinapalit. At anuman ang pansamantala ay hindi dapat maging pundasyon ng identity mo. Tandaan niyo yung mga kabataan, lahat ng bagay sa mundo ng pansamantala, hindi dapat maging pundasyon o foundation ng identity natin. Kasi pag doon lagi nakabase ang work mo, lagi ka ma-insecure, lagi ka mape-pressure, lagi ka maghahabol ng next achievement para lang maramdaman mo yung value mo. Halimbawa na lang po sa generation natin ngayon. May example na natin yung ML, since lahat naman kayo nag-ML, no? Hindi habang buhay, mythic, ano yung pinamataas? Mortal. Hindi habang buhay, ganun ka, no? Ilang days na lang bago mag-reset? 9 days na lang, balik ka sa Epic. Di ba, hindi habang buhay, nandun ka sa rurok ng tagumpay. Darating yung araw na marireset yung season. Yung dating higit, yung dating mataas, biglang bababa. Kilala niyo yung Blacklist International, no? Kabilaan yung kanilang championship. Ngayon, ang hihina na maglaro ng player kumpara sa mga player ngayon. Hindi na sila kayang makipagsabayan. Ganun po ang buhay natin. Ngayon, mga estudyante kayo. Mga nag-aaral kayo ng mga estudyante. Pero hindi habang buhay estudyante kayo. Darating ang araw na magtatrabaho kayo, magkakaresponsibilidad kayo, at unti-unti niyong iiwanan yung mga bagay na akala niyo noon ay everything. Achiever ka ngayon, pero darating yung buhay na, darating yung panahon na hindi mo na maalala yung mga achievements mo. Sikat ka sa school, sa social media, pero hindi yun forever. Marami akong kilalang influencer na hindi ko na sila makita ngayon sa TikTok o dun sa platform na pinapanood ako sa kanila dati. Kasi nagkapamilya na sila, nag-iba na yung direction ng buhay mo. So, huwag nating i-attach yung ating buhay sa mga bagay dito sa mundo kasi lumilipas lahat ng ito. Pag doon tayo naka-attach, halimbawa sa kasikatan, naka-attach yung buhay natin sa kasikatan. Pag nawala yung kasikatan, para rin tayo nawalan ng buhay. No? Kaya sabi ni Pablo, mayroong mas mataas na bagay kaysa sa lahat ng yan. Sino yun? Si Jesus Christ, na hindi kumukupas, hindi nagbabago, at hindi siya nawawala ng halaga. Pangatlong point at panghuli, natandaan niyo pa yung una. Ano yung una? Ang success hindi kaya kang iligtas. Pangalawa, ang tagumpay sa mundo, lumilipas. Pangatlo, ang pagkakilala kay Kristo ang pinakamalaki. Kailangan. So dito mas lumalalim yung puso ni Apostol Pablo. After niyang sabihin at ituring na loss o basura ang lahat ng kanyang pinagmamalaki dati, bigla niyang iniba yung kanyang perspective. Sabi niya sa verse 8, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ.
So, pansinin natin sa English version, work of knowing Christ. Hindi lang siya basta knowing about Christ, kundi knowing Christ. Ibig sabihin, hindi siya information lang, hindi theory lang yung pinaniniwalaan ni Pablo. Hindi lang siya basta religion. Ang sinisik niya sa Panginoon yung tunay na relasyon. Personal na relasyon, totoong relasyon at buhay na relasyon sa Panginoon. Yun yung sinasabi ni Pablo. Ang tanong sa atin, kilala ba natin ang ating Panginoon personally? Kung hindi pa, may pagkakataon tayo na mag-build ng relationship sa Kanya. Ano bang meron sa Panginoong Kristo? Bakit siya yung dapat mas center of foundation ng buhay natin? Meron tatlong bagay dito. Una, ang Panginoong Jesus, walang hanggang ang Kanyang halaga. Walang katapusan. Kung ang fame dito sa mundo, ang success dito sa mundo, lumilipas, nakakalimutan, ang halaga ng Panginoon, hindi yun nawawala. Kasi ninyo, ilang taon na yun, 2,000 years ago, hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin ang pagkilala ng mundo sa Panginoong Kristo. Hindi nagbabago yung value ng ating Panginoon. Hindi siya na-depreciate. Yung phone natin, yung mga cellphone natin, after 2 years yan, luma na yan. Outdated na yan. No? Papalitan mo na ng bago yan. Yung iba naman, yung awards mo ngayon, makakalimutan yan. Hindi na yan maaalala ng iba. Na dati kang top 1, consistent ka ng top 1, mula grade 1 hanggang grade 6. Pagdating ng grade 7, nawala. Nawala yan, nabubura yan sa isip ng tao. O kaya dati kang back-to-back champion, pero nawala. Maging yung ating reputation, minsan nasisira at nababago. Pero ang ating Panginoon Kristo, hindi siya nag-depreciate. Hindi nagbabago yung kanyang work. Kung gaano katagal ang panahon, kahit gaano magbago ang mundo, ang halaga ng Panginoon Kristo, hindi siya nagbabago. Siya ay eternal, kaya ang value niyo ay eternal din. Kaya ang ating buhay, ibigay natin sa Panginoon. Pangalawa, walang hanggang seguridad. Saan hinahanap ng tao madalas ang seguridad dito sa mundo? Sa kayamanan, sa achievement, mga bagay na pinangahawakan nila na temporary lang. Kapag doon nakabase yung identity natin, lagi tayong takot. Paano pag hindi ako pumasa? Paano kung mawalan ako ng trabaho? Paano kung mawala ang mga magulang ko? Paano kung mawala yung recognition ko? Paano kung hindi ako maging successful, hindi ko makamit yung pangarap ko? Dahil nandun yung natin, yung aim natin, yung goal natin, pag hindi natin yung narating, ano nangyayari sa atin? Nade-depress tayo, nade-discourage tayo, at hindi na tayo papatuloy sa buhay. Pero kapag ang Panginoong Kristo ang hawak natin sa buhay natin, hindi mawawala ang ating Panginoon, hindi siya mawawala kahit mabago yung circumstance. At hindi ka iiwan ng Panginoon kahit magulo ang buhay. Hindi rin tatanggalan ng value kahit mag-fail ka. Kasi sabi ng Scripture, sabi ng salita ng Diyos, ang lahat na nasa Panginoon ay secure. Sabi mo sa katabi mo, secure ka sa Panginoon. Ingatan ka ng Panginoon. Hindi dahil perfect ka, hindi dahil perfect ang pagkahawak sa iyo ng Panginoon. Mabuti ang Diyos na. Pangatlo, walang hanggang kagalakan. Pansinin niyo ano dyan sa tatlo na yan, puro walang hanggan. No? Walang hanggang seguridad, walang hanggang halaga, at walang hanggang kagalakan. Sa mundo, ang binibigay ng mundo, conditional joy lang. O temporary joy. Masaya lang kapag nanalo ka, pero pag hindi na, down ka na. Pero ang joy na nanggagaling sa Panginoong Kristo, iba. Kahit sa paligid mo, lugmok ka na, kahit puno-puno ka ng problema, pag meron kang kagalakan ng Panginoong Kristo, hindi ka nag-aalala. Dahil yung joy ay hindi galing sa nangyayari sa paligid mo, ang pinagmumulan ng joy mo ay yung relasyon mo sa Panginoong Kristo. Bilang panghuli, conclusion, kapag si Kristo ang nasa iyo, hindi ka lang may something, ano meron ka, sabi dyan? You have everything. Sino nagsabi niya? Si Manny Pacquiao. Hindi, ako yan. Kapag si Kristo ay nasa iyo, hindi ka lang may something, you have everything. Kapag si Kristo ang nasa iyo, wala ka nang hinahanap na kulang sa puso mo. Sabi nga Daniel Padilla, nasa iyo na ang lahat. Neseo. Kapag ang Panginoong Kristo nasa puso natin, nasa buhay natin,
na siya ang foundation ng buhay natin, neseyo na. Lahat. Matandaan yung mga kabataan, hindi kasalanan na maging successful. Hindi kasalanan na maging sikat, na maging famous. Pero kasalanan kapag kayong success, mas importante na siya sa Panginoon Kristo. Ang tanong na gusto kong pag-usapan natin mamaya, hindi ko na nailagay dyan, kung may discussion tayo, mas mahalaga ba si Kristo kaysa sa success mo? Okay? Mas mahalaga ba si Kristo kaysa sa success mo? Tayo lahat ay manalangin. Ngayon, maraming salamat po sa biyaya ng buhay na meron kami. Salamat po sa kapahayagan mo, Lord God, sa hapong ito. Dalangin po namin na ito ay maitanim sa aming puso at may sa buhay namin. Napahalagahan namin, Panginoon, ang halaga mo sa buhay namin, O Diyos. Na walang worth yung buhay namin dito sa mundo kung wala ka sa buhay namin. Kaya Lord God, kayo po ang maghari sa puso ng bawat isa. At nawa, Panginoon, sa masusunod namin gawain, ikaw lamang po malulati sa buhay. Pupuri ka namin, sinasamba ka namin sa ng Panginoon Jesus. So, dako naman tayo sa ulit, sa ating banal na hapunan. Lahat naman kayo nag-take na ng communion. At naiintindihan nyo ba bakit natin ito ginagawa? Naiintindihan nyo ba? Anong ibig sabihin? Bakit natin ito ginagawa? Ito ay pag-alala. At hindi lang ito simpleng pag-alala, ito rin ay paraan ng pagsamba. So ang pagsamba sa Panginoon, mga kabataan, hindi lang siya sa awitan. Ito kanina nag-aawitan tayo, nag-worship tayo. Pero ang pagsamba sa Panginoon, pwede sa pagbibigay, kung nakapagbigay ka ng bukal sa loob mo. Pagsamba sa Panginoon yun. Yung pakikinig ng salita ng Panginoon, pagsamba din sa Panginoon yan. Yung hindi mo pangungulit, habang may nagsasalita sa harap, pagsamba sa Panginoon yan. At higit sa lahat, yung pag-alala sa banal na hapunan. Pag tinitig natin ito, tayo ay sumasamba sa Panginoon. Sa paanong paraan, kuya? Kasi pag kumakain tayo ng tinapay, umiinom tayo ng juice, inaalala natin yung ginawa sa atin ng Panginoon sa Kristo. Ano bang ginawa sa atin ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo? May nakakaalam ba? Ano bang ginawa ng Panginoon para sa atin? Hindi siya nagpakamatay. Inalay niya ang kanyang buhay. Mali. Inalay niya willingly ang kanyang buhay para sa atin. Alam niyo, dapat tayo yung nandun eh. Tayo yung nandun. Tayo yung subject sa galit ng Diyos eh. Tayo yung guilty sa galit ng Diyos. Kasi ang Diyos natin banal. Hindi niya kayang itolerate ang kasalanan. At lahat ng tao guilty. Lahat tayo ay makasalanan. So kung tayo ay papatawan, hindi dapat awa. Dapat judgment. Pero dahil mabuti ang ating Panginoon, dahil mahal niya tayo, ibinigay niyo yung kanyang kaisa-isang anak para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun lang naman ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Siguro sapat na yun. Higit pa sa sapat para tayo ay sumamba sa ating Panginoon. Agree ba kayo? Amen ba kayo dun? Masaya ba kayo? Thankful ba kayo sa ginawa ng Panginoon para sa atin? Tayo lahat. Tayo lahat at tayo ay pumikit. Tayo ay pumikit at ditoon natin yung ating puso sa Panginoon. Isa sa mga sinabi ng salita ng Diyos, kapag tayo ay magte-take ng tinapay, kakain ng tinapay, iinom ng Diyos sa banal na hapunan, nasabi ng salita ng Diyos, suriin natin yung ating mga puso. Kaya mga kabataan, habang nakapikit yung mga mata natin, alalahanin natin kung meron tayong kasalanang nagawa na laban sa Diyos, hindi kinalugdan ng Panginoon, mga bagay na hindi natin nahihingi ng tawad, at hihingi natin ito ng tawad sa Panginoon ngayon. Humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon bago tayo mag-take ng mga elementong ito. Humingi tayo ng kalinisan mula sa Kanya. Panginoon, maraming salamat sa sakripisyo mo sa krus ng Kalbaryo para sa aming kasalanan. Totoo, Panginoon, na kami dapat yung nakapakot yung kami dapat yung pinaparusahan, kami dapat yung pinahirapan. Pero salamat sa pag-ibig mo kung nagawa mo akuin ang lahat para sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil mayroong Diyos na nagmahal sa amin ng tunay at lubos, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa pag-take po namin ng banal na hapunan sa pagpaparticipate namin dito sa gawain ito,
Dalangin po namin na patuloy namin alalahanin na nakila mo pagbuligtas sa amin. Pinupuri ka namin sinasamba sa kahit Panginoon Jesus. Amen. So yun na lang po. Sabay-sabay tayong kakain, ha? Okay, taas natin yung tinapay. Sapagkat ito ang tunay na tinanggap mo mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Nung gabi siya'y pinagkahalong Panginoong susigo mo ng tinapay, nagpasalamat at pinagtira-tira sa inyo. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay natin kayo. Matapos maghapunan, lumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay natin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, at iinom sa kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya lagi pumigat at mananangin. Ngunit Panginoon, kami ay sumasamba at nagpupuri sa dakilang kaligtasan na meron kami sa pamamagitan namin Panginoon sa Kristo. Salamat sa iyong katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa iyong dugo na tumigil sa krus ng Kalbaryo para kami linisin, muling gawing karapat-dapat sa harap ng aming Panginoon. Pero ang kaligtasan na ito ay wala kaming ambag, ito'y nagmumula lamang sa iyo. Dahil lahat ng pasasalamat, lahat ng pagpupuri ay nararapat lamang po na ibalik sa iyo. Muli Panginoon, maraming salamat sa buhay ng bawat isa. Pakaingatan niyo po kami, Panginoon, hanggang sa masusunod namin gawin. Kung aming sa magdalan sa pangalan ng Jesus, kahit yung magsabi namin. Amen. Makakapo muna tayo. Yung pasa-pasa nyo na lang yun. May announcement lang si Ate Ray.